Ninakaw daw ng mga independent o indie film na kasali sa Metro Manila Film Festival ang Pasko sa mga bata. Sabi po yan ni Senador Tito Soto. Panukala niya, sa susunod, bigyan na lang ng sariling film fest ang mga indie film. Nakatutok si Jamsi Sante. Isang kakaibang Metro Manila Film Festival ang nasaksihan ng publiko nitong 2016 dahil hindi tulad noong mga nakaraang taon, halos lahat ng pelikula ay maituturing na independent o indie films. Kung sa kriteria dati, 50% ay commercial viability o kakayanang kumita ng malaki, nitong 2016, mas binigyang halaga ang storya at teknikal na pagkakagawa ng pelikula. Hindi sang-ayon si Senador Tito Soto sa pagtanggal sa commercial viability sa kriteria para sa MMFF. Orihinal na layunin naman daw kasi ng MMFF ang fundraising para sa mga organisasyon tulad ng MOEL Fund, Film Academy of the Philippines at iba pa. Hindi pa maibigay ng MMFF ang datos. Pero ayon kay Senador Soto, base sa nakuha niyang datos mula sa MMFF, mas mababa raw ang kita ng MMFF nitong 2016. Kaya hiling niya sa hinaing Senate Resolution No. 257, bumuo ang MMDA ng hiwalay na Indie Film Fest tuwing Sembric sa Mayo. Yun ang purpose nun fundraising hindi naman for art's sake di ba? So gawin natin sila na sarili nilang according to them, quality films nila. Gawa natin sila na separate, huwag nilang ipuwera yung mga mainstream. Sa panukala ni Soto, bawal ding ipalabas sa Metro Manila ang ibang pelikulang hindi kasama sa Indie Film Festival tulad ng sa MMFF. Bigyan natin sila ng sarili nilang Indie Film Festival. Tapos mandated din lahat ng theaters ng Metro Manila na ipalabas yung mga indie films. Everybody happy. Hinaing pa ni Soto, hindi pambata ang mga pelikula ng MMFF ngayong Pasko. Ang huling sumira, nagnakaw ng Pasko, yung The Grinch di ba? Ninakaw nila yung Pasko ng mga bata Puro for adults Wala naman walang general patronage sa pelikula Ngayon pa lang, may mga komento na sa social media na tila may conflict of interest sa paghain ni Soto ng resolusyon. Ang kapatid niya kasing si Vic Soto, bida sa Enteng Cabezote na hindi nakasama sa nakaraang MMFF lineup. Pero sabi ng senador, walang kinalaman dito ang kanyang hakbang dahil malaki naman ang kinita ng Enteng Cabezote kahit na hindi ito kasama sa MMFF. Ay problema kasi niya mga yan, nagtutulong-tulungan agad, papapil agad, hindi pintas akala dahil kapatid ko si Vic pinaproteksyonan dahil hindi kumita. Hindi. Nagkakamali sila. Sabi ni MMFF Executive Spokesman Noel Ferrer, tinatanggap naman nila lahat ng mungkahi upang lalong mapaganda ang MMFF at ang buong industriya. May good news naman para sa mga sumusuporta ng 2016 MMFF. Ayon kay Ferrer, nagkasundo ang National Cinema Association of the Philippines at ang SM na ipalabas ang MMFF movies hanggang January 10. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.